Dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East, iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad ng energy conservation measure. Si Creseline Catarong sa report. Sa isang press conference sa palasyo nitong Marso 3, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno na maghanap ng mga paraan upang mabawasan ang konsumo ng kuryente. Ito'y sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Tiniyak ng Pangulo na sapat ang supply ng langis sa bansa, ngunit kailangan anyang maging maagap dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Sapat naman ang supply natin, ngunit ay baka sakali, ito mga kakailanganin natin gawin ito upang mabawasan nga ang pagbayad dahil tataas nga ang presyo. Kasunod nito, agad na naglabas ng advisory ang Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee kung saan iniuutos nito sa lahat ng national agencies, mga government-owned or controlled corporations o GOCCs, state universities and colleges, at mga local government unit na bawasan ang fuel consumption ng hindi bababa sa 10%. Kaugnay ng mga patakaran, kinakailangang mahigpit na ipatupad ng lahat ng ahensya ang mga sumusunod: regular at preventive maintenance ng mga sasakyan, standard system ng pagmomonitor ng mga sasakyan, paggamit ng full tank method, unti-unting paglipat sa electric o hybrid na mga sasakyan, at iba pa. Upang tiyakin ang pagsunod sa naturang abiso, magsasagawa ang DOE Energy Audit Team ng mga energy audit at mga biglaang inspeksyon sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Samantala, hinikayat din ng Pangulo ang publiko na magpatupad ng katulad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung iisang tao lang ang gumagamit. Umaasa at nananalangin naman ang Pangulo na hindi magtatagal ang gulo sa gitnang silangan. Kaya't marami tayong hinahanda kung ang ating panalangin ay hindi mapabigyan at talagang patuloy pa rin ang labanan. Marami naman tayong mga interventions. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.